Feeling mo ba na parang hindi ka umuusad sa buhay? Na parang lagi kang kulang sa oras, sa pera, at sa energy? Nakaka-overwhelm, di ba? Pero minsan, hindi mo kailangan ng malaking hakbang. Madalas, simpleng adjustments lang ang kailangan. Consistent pero maliliit na hakbang ang magpapabilis sa pag-asenso mo. Kaya kung seryoso ka talagang magbago, watch until the end. Dahil bawat tip dito, pwedeng makatulong sa long-term progress mo. Pero before we start, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, mag-automate ng ipon. Lagi mong sinasabi na mag-iipon na talaga ako. Pero kung umaasa ka lang sa matitirang pera, eh wala talagang matitira. Importante yung principle na pay yourself first. Dapat unahin mo ang savings bago ang gastos. At para ma-achieve mo ito, ang simpleng adjustment na dapat mong gawin ay gawing automatic ang pag-iipon. Mag-setup ka ng auto-transfer or scheduled transfer tuwing kinsenas at katapusan. I-check nyo lang yung mga online banking apps nyo kasi meron yan. Whether parehong bank or magkaiba ang padadalhan. Pwede mo ring patasin pa ang savings mo kung may ipon mo ito sa mga digital banks tulad ng GSave sa GCash, Maya, GoTime at iba pa. Kung wala kang app, pwede ka rin namang mag-manual. Basta mag-set ka lang ng reminder tuwing sweldo mo. Minsan, kung wala kang disiplina sa pag-iipon, kailangan mo nang gumamit ng sistema at teknolohiya. Next, cash envelope for weekly spending. Lagi mong sinasabi, magbabudget na ako, pero 3 days pa lang, ubos na agad ang sweldo mo. Alam mo kung bakit? Kasi invisible ang pera mo. Nasa app, nasa card, nasa GCash. Kaya di mo nararamdaman kung gaano na kaunti yan. Kaya ito ang simpleng adjustment. Gawin mong physical at visual ang pera mo gamit ang cash envelope system. Kapag kasi hawak mo ang cash, mas ramdam mo kung gaano kabilis ito nauubos. Imbis na umaasa ka sa card or online payments na isang swipe or pindot lang. Mas maiwasan mo rin dito yung feeling na marami ka pang pera. Sa cash envelope system, mapapaisip ka muna kung kaya pa ba ng budget ko to. At mas madali mong makikita kung kailangan mo na talagang tigilan ang madalas na pag-meal tea o food delivery. Kaya maglaan ng specific cash envelope para sa weekly allowance mo. Example, 1,000 pesos good for 7 days. 600 pesos for food, 300 pesos for transportation, at 100 pesos for emergency or savings. Halimbawa lang naman ito at nakadepende pa rin sa pera, priority, lifestyle at sitwasyon mo ngayon kung paano mo ito ibabudget. Ang goal dito, matuto kang kontrolin ang gastos mo bago ito ang kumontrol sa'yo. Small change pero malaki magiging epekto sa ipon mo at makakaiwas ka rin sa unnecessary spending. Next, mag-set ng 1 daily non-negotiable task. Minsan kasi, hindi mo alam kung ano ba talaga ang uunahin. Kaya nauuwi ka sa wala. Ang simpleng adjustment, mag-set ka ng isang non-negotiable task kada araw. Non-negotiable, meaning kahit anong mangyari, kailangan mo itong gawin at tapusin. Example, magbasa ng 10 pages ng libro. Mag-aral ng 1 hour about video editing. Or mag-ipon ng 100 pesos per day. Kahit maliit lang, basta consistent, siguradong magkaka-progress ka. At madalas, ito rin yung dahilan kung bakit mas ganado kang bumangon sa umaga. Kasi may sense of purpose ka. Pero kahit may daily task ka, kung nonsense naman ang kinukonsumo araw-araw, mawawala rin yung momentum mo. Next, palitan ang content na pinapanood mo. Kung gusto mong umasenso, dapat hindi lang katawan mo ang nagtatrabaho. Dapat pati utak mo. Kung araw-araw kang nililibang ng content pero wala kang natututunan, sayang ang oras mo. Subukan mo tong simpleng adjustment. Palitan ng 1 oras mo ng TikTok scrolling ng 1 oras na panonood ng finance, business o skill building video. Kung ano kasi yung pinapanood mo, nilalike mo, yan din yung pinifeed sa'yo ng algorithm. Kaya puro ganyan yung lumalabas sa feed mo. Na-addict ka sa kakanood ng nakakalibang. Tulad ng mga pranks, chismis at mga sumasayaw pero wala kang natututunan.
Baka it's time to unfollow yung puro chismis at flex lang. Follow mo yung creators na nagtuturo ng skills, personal finance, or negosyo. Tandaan mo, kung basura ang input sa utak, basura rin ang magiging output. Kaya huwag kang magtaka kung ba't hindi ka makafocus sa goals mo kasi distracted ka sa mga nakakalibang lang na content. Pero hindi sapat ang panonood lang. Kailangan may gawin ka rin. Kaya kung seryoso ka sa pag-asenso, itong habit na dapat meron ka araw-araw. Next. Maglaan ng 1 hour sa passion o side hustle. Kahit isang focus na oras lang everyday, ang laking bagay na nito. Yung oras na yon, huwag mong ibigay sa ML. Huwag sa endless scrolling. Ibigay mo sa future self mo. Sa future self mo na gusto ng pagbabago at pag-asenso. Gamitin mo to para magsulat ng plano, gumawa ng business idea, mag-practice ng bagong skill, o mag-execute ng matagal mo nang gustong simulan. Sa umpisa parang wala lang, pero after 30 days, may 30 hours ka ng progress. Malaking bagay na ito kumpara sa taong 0 hours ang na-invest sa sarili. At habang ang iba ay tulog na o naglalaro pa ng ML, ikaw, tahimik na bumubuo ng mas magandang kinabukasan. Next, say no to time suckers. May mga tao, apps at habits na parang vacuum. Sinisip-sip yung oras mo. At ang masama, hindi mo ito napapansin hanggang sa naubos na yung oras mo sa wala. Kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo, kailangan mong mag-audit ng sarili at alamin kung ano bang ginagawa mong nonsense na umuubos ng oras mo. Maring ito ay napupunta sa pakikipagchismisan, sa online shopping, only scroll sa TikTok at FB, o sobrang tagal sa tambay at inom. Isipin mo to, kung 2 hours per day ang nasasayang mo, that's 60 hours a month. Kung ginamit mo na sana yan sa skills, side hustle o sa pag-aaral, siguro ang laki na ng progress mo ngayon. Next, gawing boring ang phone mo. Oo, boring. Kasi minsan ang sekreto ng productivity ay wala sa napakaraming apps, kundi sa pagtanggal ng tukso at notifications. Simpleng adjustment lang to, pero life-changing. Lalo na kung lagi kang nakatutok sa phone mo. Subukan mo to. Gumamit ng app blockers. Bigyan mo ng 1 hour limit lang ang TikTok, IG, FB, Google at mga games. Iset mo sa grayscale mode ang phone mo tuwing 10:30 PM para hindi na visually appealing ang screen mo habang puyat ka. At kung malala na talaga, i-uninstall mo muna ang apps na biggest distraction mo. At kung seryoso ka sa goals mo, ilagay mo ang phone sa ibang kwarto habang nag-work ka sa pangarap mo. Hindi mo kailangan burahin lahat, pero tanggalin mo yung mga triggers, yung mga dahilan kung bakit ka paulit-ulit na nadidistract. Mas boring ang phone, equals mas malinaw ang progress mo at mas focus ka sa goals mo. Pero paano kung wala ka pa talagang budget pang-invest kahit nakafocus ka na? Don't worry, may adjustment tayong pwedeng gawin kahit 0 pesos pa ang laman ng GCash mo. Next, i-maximize ang free tools. Sa panahon ngayon, hindi na excuse ang wala akong pera. Ang daming libre at free version na tools na pwedeng makatulong sa'yo sa trabaho, pag-aaral o kahit sa side hustle mo. Example, Canva para gumawa ng graphics, designs at even presentations. Notion o Trello para matrack ang goals mo at task management. ChatGPT para mag-brainstorm, magsulat o matuto ng bagong concept. Google Sheets, Notes app, Calendar, lahat yan libre na makakatulong din sa'yo. Hindi mo na kailangan bumili ng fancy planner o mag-enroll agad sa mahal na course. Ang tanong lang, ginagamit mo ba talaga yung tools sa purpose nila? Kasi kung oo, baka makatulong pa ito para magkaroon ka ng extra income. Start mo na kahit basic lang, basta gamit mo ng tama. Next, gamitin ang social media para matuto. Let's be real, mahirap talagang iwasan ang social media. Pero kung hindi mo siya kayang tanggalin, gamitin mo na lang siya para matuto. Halimbawa, imbis na sayaw sa TikTok, pwedeng tutorials for skills na gusto mong aralin.
Imbes na puro prank videos, panoorin mo yung educational content katulad nito. Imbes na drama sa Facebook, sumali ka sa groups about pagnenegosyo. Imbes na hot model sa IG, i-follow mo yung motivational pages or creators na nakaka-inspire. Scroll to learn, not to escape. Scroll to level up, hindi para malunod sa comparison o drama. Kasi kung araw-araw kang natututo, araw-araw din may chance kang umasenso. Which lead us sa ating most important adjustment. Bonus tip, start small. Importante na magsimula ka sa maliit at sa kung anong kaya mong gawin. Hindi kailangan na gawin mo lahat kaagad yung siyam na binanggit natin kanina. Walang masama sa paisa-isa, basta consistent ka. For me, ang pinakamadaling simulan dito is yung i-maximize ang free tools at palitan ang content na pinapanood mo. Pwede mo namang simulan mamaya o ngayon na. At para matulungan ka palalo, panoorin mong next video. Daily habits na magpapabago sa takbo ng buhay mo. Click mo na. Watch now.